Guys, it's me again, Moto Scenario TV. Itong video na to akin pong isi-share o pag-aralan nating mabuti ang ating tester. Pag-aralan nating mabuti kung paano mag-reading para mapapabilis ang ating pagbabasa. Ngayon umpisa na po natin. Sinabi ko ito yung range nya, range knob. Times 1 lang natin. Tapos gumamit pala ako ng tinatawag na alligator clip. Tapos isi-zero natin, kakalibrate muli natin kung naka-zero siya yung ating pointer. Ito makikita nyo, naka-zero naman siya. Okay, oops. Ating una pong nating i-readingin ay yung mga resistor. Ito yung tinatawag na resistor. Sa TMX 155 meron po silang ganito sa likod, yung mga sinauna. Pag napupundi yung mga ilaw nyo, kung wala nang baterya at merong baterya at madalas na mapundi, rara na nagre-revolusyon, ito yung mga sira. Ngayon i-reading natin siya kung open pa ba or kung siya open or good pa. Makikita nyo 10 watts 30 R, ibig sabihin 30 resistance, 30 ohms siya. Reading natin itong test probe naman, kahit saan mapunta, either pagbalik-balik ta rin nyo black red, red black, okay lang kasi walang polarity pagdating sa resistance. Gaya na makikita nyo, nag-deflect ang ating needle. Nandun siya sa 34 ohms siya. So nandun pa rin siya sa good condition. Kung hindi naman siya gumalaw or nandun lang siya sa infinity, ibig sabihin open na to. At kung ito naman nag-deflect doon sa 0, it means shorted na siya. Kailangan ng palitan. Sa mga bulb naman, ito yung bulb natin. Ito yung double filament. Kung makikita nyo, dalawa yung kanyang filament sa loob. Ito ginagamit sa mga tail light at saka brake light. Yung brake light sa mas maliwanag, yung mas malabo ng kaunti, yan yung medyo dim yung ilaw niya, yan yung tail light. Ngayon ito yung kanilang mga parang terminal na niya. Ito naman laging nakabody ground yan. Ito yung ground. Basta pag nagtitest ng polarity ay ng mga resistance, pwedeng magbaliktad dito, pwedeng dito, ito. So gagamitin pa rin natin either yung black sa ground. Ito naman yung isang kailangan mag-deflect siya. Ayun, kikita nyo, nag-deflect na siya. Napunta siya sa, dahil naka times 1 siya, ang reading niya is 4 ohms. Nasa 4 ohms. Yan. 4 ohms. Ground. Di mahirap kasi medyo malit yung ating clip, yung alligator clip. Ayan, kung mapapansin nyo, 4 ohms or
3.8. Oh, 3.5 ohms. No? Yan. At ito naman yung isa. Ito. So, good naman siya. Napunta siya sa 0.8 ohms. Makikita nyo halos makarating na siya pero 0.8 ohms. So, good pa itong bumbilya na to. Yung high and low niya. Ito naman, yung mas makita nyo, pwedeng open na to itong bumbilya na to. Pag open, alam nyo na hindi gagalaw dapat yung to. Pag hindi gumalaw, kahit baliktarin natin yung probe niya, ibig sabihin ito open na, sira na. Ito naman peanut bulb, nakikita niya peanut bulb, ating iti-test din sa doon, saka doon kung pansin nyo nag-deflect yung ating needle, so it means good pa itong bulb na to. Ito yung fuse, dalawang klase. Ito yung bleed type, ito naman yung tube type. Pag titester, dito rin lang, kahit baliktarin yung okay lang. Pag nag-deflect, good. Kahit umabot siya sa 0, okay lang kasi ano to, continuity yung tinitignan natin. Kanina, pag sa mga fuse, ito yung continuity, hindi dapat resistance. Ngayon, kung hindi siya nag-0 at kung napunta siya sa gitna, it means na ano na siya, yung hindi na good talaga yung fuse na yan. Either open na meron lang corroded sa gitna. Yung corroded, yun yung nagkukos ng konting resistance. Ito, resistance ang pinag-uusapan pag nireading yung mga, ito yung type na resistor. Meron din yung dito, mga resistor, kagaya yung nandun sa gitna na nandito, yun yung resistor. Ito naman yung diode, may polarity siya, capacitor, tube type capacitor, bleed type. Tapos ito yung Zener diode. Mag-practice lang tayo magbasa para mas mapabilis yung pagre-reading natin. Itong mga switch na to, pwede ring matesting. Kunwari, nag-wirings ka, naglagay ka ng mga switches, dahil bago, kampante ka na good. Yun pala, bakit meron ng supply, wala naman, di gumagana. Yun pala, sira pala ito, wala nang tinatawag na walang continuity. Ito yung tinatawag na single three-way switch. Yung sa gitna, off. Tapos sa kabila, on. May 3 terminals ito, may tinatawag na common. Tapos yung pwede mong gamitin ito sa signal light, left and right. Ngayon, kung pwedeng testingin kung gumagana ba o hindi, dahil naka-off position, lagi naman yung ganito, sa gitna off. Ngayon, either na testingin mo yung bawat terminal nito, dapat walang magde-deflect kasi naka-off pa siya. Yan. Ito, ilagay natin dyan sa gitna. Usually, ang nasa gitna is common lagi yan. Ang switch ka pala nito, pag iginanon mo, dito yun magkakaroon ng contact dito. Pag doon naman, dito magkakaroon ng contact. Kaya pag nilagay ko rito, dapat mag-deflect yung thing. Yun, nag-deflect na, diba? Yan yung off. Yan yung on nya. So, good ito. Yung isang side naman, ilipat mo lang itong sa dito.
Pagtitesting naman pag ganun, nag-deflect, so good itong switch na to, no? Good siya. Dating naman sa ating mga ito yung tinatawag na pick up coil, pwede ring testerin ito kung gumagana ba siya. Ang magiging problema nito, yung open, yung wala ng continuity dahil sunog na, or yung sunog na sobrang resistance naman, sobrang taas ng value niya. So dahil naka times 1 tayo, i-reading natin siya. Ito yung negative lagi. Yung negative, kung makikita nyo, isa lang yung terminal nya. Isa lang. Yung mga ibang ganito is dalawang terminal. Yan. Ito yung pinaka-terminal naman ito. Yung contact area nya. Yan. Kailangan mag-reading yan. Kung hindi nag-reading, makikita nyo, napansin nyo, nag-deflect yung ating pointer. So, tanggalin ko ito para ma-steady natin ma-reading yung mapapansin nyo, no? Ngayon re-readingin naman natin. Naka times 1, anong reading niya? Nasa 100, diba? Sobra. Ang 100 to 20 ay to 200, ang per division niya is 20. So ang kanyang resistance is 140 ohms. 140 ohms. So nasa good condition pa. Ngayon kung hindi siya nag-deflect, nandito lang siya, kaya yan tanggalin ko, ibig sabihin open na siya, hindi na siya pwede. At kung umabot naman ng 140, nandito 100, 200 ohms hanggang 250, 300, pwede pa yun. Pero pag kunwari umabot na rin dito sa 1 ohms, 0.8, wala na, sira na. Palitin na yung ating pickup coil. Ito naman yung ating carb na meron siyang automatic choke assist, which is electronic operated or battery operated. Gumagana ito kung nasupplyan siya ng 12 volts battery supply. Pwede rin nating testerin ito kung open pa siya, gaya rin ng ganito, meron din siyang dapat resistance, may value rin siya, pero kada bawat modelong motor may kanya-kanyang value. Okay, ito mag-ingat kayo sa mga sensor na ganito, dapat hindi ito na ibabagsak kasi merong magnet sa loob, at kung nabasag na yon, magkakaroon ka ng malaking problema, mahirap hindi na andar yung motor mo. So mag-ingat sa mga ganito, huwag niyong babaliwalain kasi may magnet. Pag nabagsak ito at nabasag, iba na yung kanyang performance, faulty na siya, failure. Ito naman ganun din, kailangan may resistance, hindi siya open, hindi rin siya shorted. Ngayon, i-clock lamp din natin, either magbaliktad naman yung probe natin, red or black, pwede naman yun, okay lang. Masyadong corroded na kasi yung kaya tingnan nyo, pag corroded na yung kable, hindi na nagko-contact maigi, kaya tignan nyo pag nag-troubleshoot ka, lalo na sa wirings, kailangan malilinis mga yan. Walang daw mapapansin nyo, kulay itim na, kaya hindi siya kahit sabi mong inipit ko, kung minsan hindi siya nagko-contact. Nakaipit na yan pero wala pa. Yan ang malaking yung malaking problema ang naidudulot ng mga corroded or yung mga black na wire. Palitin na yung mga yun, dapat nagpapalit na. Ayaw, hindi niya ma-reading talaga yung
Dito talaga. So, parang gano'n ang pagtitesting niyan. Yun. Meron siyang 15 ohms. Pansin nyo, nasa gitna 15 ohms. So, okay pa yan. Good pa yan. At kung hindi na nag-deflect, nandun lang sa infinity, sira na. Ito naman ang ating starter motor. Single terminal. Naka-body ground siya. Pero ang tamang proseso, tamang pagtitesting nito, yung isa, i-clip mo lang dito. Kailangan hindi naka-touch doon yan, hindi nakadikit. Pero, huwag kayong magtitest nandito sa body. Kasi magiging false ang reading nyo. Dapat nandito yan, sa gitna. Dito. Kasi, mula dito, dadaan yan doon tinatawag nilang armature, yung brush niya pupunta sa mga coil, tapos lalabas dito. Kasi pag dito fault na yan, magiging fault yan. Pero pag magtesting ka naman dito sa ground at saka to, ayan o, kikita nyo, meron resistance yan, hindi dapat nakasiro. Pag nakasiro, shorted na yan, sira na, or hindi siya gumalaw, open naman, sira na. Ganyan yung tamang pagtitest ng starter motor na ganitong klase. Okay guys, ituloy natin sa susunod ulit na video. At kung bago ka pa sa aking channel at kung gusto mo yung mga ganitong video, huwag mong kalimutang mag-like at subscribe ka na para lumago pa ang ating channel at makagawa pa ako ng maraming video. Okay, salamat.